Alright mga kapatid, nagpahayag ng pagkabahala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa natatanggap nilang mga ulat, mga tol, hinggil sa guerrilla style ng pagmimina sa bansa na kinasasangkutan ng mga Chinese. No? Dahil meron tayong bagong balita ngayon na aktuhan o mga kapatid ang 11 Chinese na illegal na nagmimina sa may bandang Cam Norte. No? Naminahan daw pag-aari umano ng konsehal. Yan ay sabi ng PAOK mga kapatid. Itong balitang to ay mula sa UNTV. Samahan ninyo ako mga tol at bigyan natin to ng reaction video at alamin natin itong balitang to. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel at kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa na may kinalaman sa mga balita sa ating bansa at maging sa labas ng ating bansa mga kapatid. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Alam mo, ito ay pangalawa na nahuli namin na may kinalaman sa mga guerrilla mining operations sa pinapatakbo ng mga Chinese. No? So, medyo nakakabahala po ito sapagkat patuloy kami nakakatanggap ng report sa mga katulad nito. Grabe, no? Patuloy daw silang nakakatanggap mga tol ng report hinggil no dito sa tinatawag nilang guerrilla style ng pagmimina. Ano bang ibig sabihin ng guerrilla style ng pagmimina mga tol no? Ng mga Chinese no? Dito mismo sa loob ng ating bansa mga tol. Hinuhukay, nagmimina mga tol, kinukuha syempre yung mga mahahalagang mga bagay kung yan ba'y diamante, ginto, langis at kung ano-ano pa mga tol na dapat mga Pilipino ang makikinabang. Eto ang nangyayari. Dumarami na ang ulat na natatanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kaugnay ng tinuguriang guerrilla mining operation sa bansa na pinatatakbo ng mga Chinese. Pinatatakbo ng mga Chinese. Imagine nyo yan mga tol na pinatatakbo daw ng mga incheck. Nitong linggo ng umaga sa bisa ng mission order na inisyu ng Bureau of Immigration, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration, PAOK, Armed Forces of the Philippines, at Paracale Municipal Police Station ang iligal na minahan sa Barangay Tugos, Paracale, Camarines Norte. 11 Chinese national ang naaktuhan ng mga otoridad na nagtatrabaho ng walang kaukulang permit. Karamihan sa kanila matatanda na. Ito sa Paracale, unang report mo na natanggap namin, nagsasagawa sila ng gold mining. Yun nga, gold mining mga tol, minahan, ginto mga tol, di ba? Ay naku po, akala ka natin ang problema natin ay sa West Philippine Sea. No, magpahanggang dito pala mga tol sa loob ng ating bansa nagsasagawa din sila ng kanilang mga gawain. Tulad nga nito na discovery at marami pa daw report silang natatanggap tungkol dito. Kailangan na talagang kilusan yan ng ating gobyerno. Kaya lang upon closer inspection, mukhang yung kanilang operation ay mas sophisticated na hindi lang basta gold extraction yung ginagawa nila. Hindi lang gold. So, we're still conducting thorough and other investigation. Baka mamaya mahigit pa sa ginto ang kanilang minimina rito. So ano pa ba ang pwedeng minahin na higit sa ginto? Marami mga tol no? Coal, 'di ba? Ano pa ba? Maraming minerals mga tol at napakayaman ng bansang Pilipinas mga tol. No? Na kailangan protektahan ng ating ding gobyerno kasi wala namang ibang poprotekta dito mga tol kundi tayo din na mga Pilipino, no? At kung ang presidente mga tol o ang gobyerno ay hindi kikilos tungkol sa mga ganito, baka isang beses magising na lamang tayo, no? Tuyot na ang Pilipinas, wala na. No, nakuha na ng ibang mga bansa. Tapos tayo magiging buyer na lamang ng mga produktong galing mismo sa atin. No? Naku po. Walang Environmental Compliance Certificate o ECC ang nasabing minahan. Kita mo, kulang pa sila sa ganung dokumento. Nakakasira din ng kalikasan yan, di ba? Wala ring AN employment permit ang mga nahuling dayuhan na gumagamit ng Chinese technology sa pagbibina. Ayon sa PAOK, hindi pwedeng magtrabaho ang dayuhan sa ating bansa kung walang kaukulang dokumento.
Kahit pang trabaho lang nun ay magwalis lang po doon. Kailangan pa rin ng AEP. Kasi ganun din naman tayo sa ibang bansa di ba? Kapag nahuli ang isang Pilipino na walang sapat na dokumento, anong mangyayari? Di ba pinapa-deport, pinapabalik dito. Yung mga nagti-TNT, pag nahuli sila, wala silang sapat na dokumento. Di ba sa ibang bansa nga ganun sila kahigpit? Bakit sa atin, di ba? Well, sa bagay, kahit naman sa ibang bansa may nakakalusot, pero dapat kung ano yung higpit doon sa ibang bansa, dapat maging ganun din tayo. Hindi naman porket third world country tayo, ganun na tayo ka walang pakialam. Pero ang tanong, kung given construction lang po sila, bawal po yun. Bakit? Ang alien employment permit ay pinapayagan lamang ng ating gobyerno kapag yung economic activity na gagawin ng banyaga ay hindi kayang gawin ng lokal. Itinanggi naman ng isa sa nahuling Chinese na nagsasagawa sila ng illegal na pagbibida. Are you looking for? Is there gold there? 你们在那边是发现了什么？就是只是技术嘛哈？I think 是。我们不是采矿，他们要建设一个工厂，需要技术指导。我们在这一方面就是有一些技术。 Wala bang translator? Di naman natin naiintindihan yung sinasabi nila. 但是我们这个事情还没有完成。 Well, posibleng mga victim lang din tong mga to, no? Hindi nila alam ang ginagawa nila. Baka dinala lang sila rito, backdoor. Kasi wala silang document Diba? Alam nyo naman mga tol, maraming nakakalusot dito sa bansa natin gamit ang bangka, diba? Tapos yung bangka iiwan na lang sa mga pantalan, di alam kung saan nang galing. Diba marami tayo napanood na ganun? May mga abandonadong boat sa mga pantalan mga tol, tapos may makikita sila, ito galing China to kasi may Chinese product. Tapos di na nila alam kung saan na nagpunta. Posibleng etong mga to ang sakay ng isa sa mga yun. Diba? Tapos pinagtatrabaho sila rito sa Pilipinas ng pagmimina at sila mismo hindi alam kung anong ginagawa nila, diba? 我们还没有拿到收入。 He come here to be 技术嘛，是吧？I think it's the technicals for factory to I think renovate or something like that. What? Like renovate factories or maybe have a plannings there, have a project there. Okay. And then until now, I think that one is a basic salary. Okay. After that, maybe it's already done or the project is already end. Sinasabi na ang naturang minahan ay pag-aari ng isang konsehal sa bayan ng Paracale. Uy, isang konsehal. Ang nakakabahala rito, apparently yung mining operation o mineral processing plant ay pagmamay-ari ng lokal na konsehal ng bayan ng Paracale. Ayon sa PAOK, dapat masilip ang malaking pananagutan ng local government unit sa mga ganitong uri ng aktibidad. Anong pananagutan? Malaki po. Operations like this do not happen overnight. No, so, kinakailangan si local government unit matingnan kung anong pananagutan niya rito. Panawagan ng PAOK sa LGU na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kapag mayroong foreigner na nagsasagawa ng illegal mining operations sa kanilang lugar. Ngayong araw, Paano nga naman talaga uunlad ang Pilipinas, no? Paano kaya tayo makakarating sa second, first world country, mga tol? Baka nga sa second, mahirapan pa tayo di ba? Lalo pa kaya sa first. Paano tayo makakarating sa ganong estado, mga tol, kung ganito ang nangyayari sa ating bansa? Diba? Kung ganito ang nangyayari sa Pilipinas. dinala na sa detention facility ng PAOK sa Pasay City ang 11 Chinese at nahaharap sa immigration law violations at posibleng environmental crimes. Ryan Lacanlale, UNTV. Yun na nga mga tol, no? At ang masama nun, pag-aari pa daw ito ng isang konsehal. Well, hindi natin alam kung sino yun at wag na nating alamin. Bahala na sila dyan, mga tol. Pero ito, no, ito'y pinatatakbo daw ng Chinese at hindi lang ito at marami pa mga kapatid ang natatanggap daw nilang ulat, no, hinggil sa guerrilla style ng pagmimina sa bansa, mga kapatid. Na kinasasangkutan nga ng mga incheck
No? Tulad nga ng sinabi natin kanina, ito yung mga walang documents, so pwedeng ito yung nakapasok sa ating bansa sa pamamagitan nga ng mga backdoor. Tulad ng mga napapanood natin itong mga nakaraan na may mga inaabandon ng bangka o boat, di ba, sa mga pantalan na hindi alam kung saan nang galing yun. Pero nalalaman na lang nila ito'y galing sa China at ano ang pakay niyan dito, di ba? So eto mga kapatid, pwedeng ganito nga yun, mga backdoor. No? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.